Ang Pililla Wind Farm ay isang malaking pasilidad ng renewable energy at sikat na pasyalan na matatagpuan sa Barangay Halayhayin, Pililla, Rizal. Proyekto ito ng Alternergy Wind One Corporation. Mayroon itong 27 malalaking wind turbines na nakatayo sa mga burol. Ang bawat isa ay may taas na 125 metro o kasing taas ng 33 palapag na gusali. Ito ay may kakayahang lumikha ng pinagsamang 54 na megawatts ng kuryente. Nagbibigay ito ng malinis na enerhiya na nakatutustos sa humigit kumulang 66,000 na kabahayan sa Kalakhang, Maynila. Ang Pililla Wind Farm ay higit pa sa isang pasilidad ng enerhiya. Isa itong simbolo ng pag-asa, pagbabago at mas maliwanag na kinabukasan. Isang paalala na sa bawat ihip ng hangin ay may kapangyarihang bumuo ng mas luntiang mundo. Good morning guys! Welcome back po ulit sa ating panibagong vlog. Andito po tayo ngayon sa may Pililla, Rizal. For today's episode ay special po ang aming gagawing pagbablog. Dahil sa buwan na ito ay magse-celebrate kami ng aming 18th year anniversary ni wife. So ang napili naming puntahan ay ang Top Mount Farm. Located siya sa may Pangil, Laguna. Pero bago yan, pa-like and subscribe naman guys ng ating munting channel. So tara, biyahin na tayo. So meron na lang tayong 38 minutes para makarating dun sa pupuntahan natin. So ito palang pupuntahan natin guys is yung Top Mount Farm. Ito siya. Located siya sa may Pangil, Laguna. So tara, biyahin na tayo. Helmet on the tank, keys in my left hand, blue paint in the sun, dust on my boots. I kick it to life, hear that small car start, then we roll out slow past the fence and the goats, and the fields pull back like they know my name. Alright, welcome back guys sa ating vlog. Ito palang pupuntahan natin guys is yung Top Mount Farm. Bali, napanood lang namin siya sa Facebook. Yung tinignan kasi namin yung mga spot, maganda yung mga spot eh. May swimming pool, tapos may mga ATV. Ayun yung gusto kong ma-experience eh, makapag ATV. Tapos meron din silang falls. May nag-o-offer din sila ng falls. Din yung presyo naman reasonable naman yung price. Nasa around 2.5 overnight. Doon namin napili mag-celebrate ni wife ng aming 18th anniversary. Yung mga kurbada dito parang mga Tanay Rizal lang din eh. Oh. Ayun nga lang medyo malubak ng konti. Kung ikukumpara mo sa may Tanay Rizal, magaganda kasi yung daanan. Dito medyo may konting lubak. Pero okay naman. Dito pala maganda rin daanan dito. Ayun, naka-espalto. Okay, time check. Alas 12:10 na ng tanghali. So meron na lang tayong 32 minutes para marating yung resort. So tara. Ito, gaya nito. Ito may mga biglaang lubak dito. Ingat kayo dito guys, pag nadaan kayo dito sa bahaging ito. Ang ganda nitong kalsadang dinadaanan natin guys. Yung magkabilaan natin puro green, tapos matataas na bundok. Ayan sarap dumaan sa ganito. Sobrang relaxing.
parang dinuduyan lang eh, oh. Okay guys, malapit na tayong kumaliwa. Eto, dito. Ito yung palatandaan guys, yung matarik na papasok. Medyo adventure yung papasok dito ah. Matarik ah. Pero buti na lang sementado. Parang mahaba pa yung papasok dito based dito sa may Google Map eh, oh. Puro paangat yung kalsada rito. Pero ang advantage sementado. Ayan oh. Yung kalsada dito accessible naman. Ayan oh, sementado siya. Lang may mga lubak lang, may mga biglaang lubak. Pero accessible naman siya, kaya siya ng mga scooter. Saka 4 wheels. Sedan. Uy, wow. Putik na yun, ang ganda ng view, mahal, no? Ganda oh. Sus Maria Josep. Ayun, halatang tinabas yung kalsada rito para magkaroon ng daanan, no? Yung ganda ng pagkatabas, oh. Ito. Dito tayo sa kaliwa. Galalan, Mansana Avenue. Picture tayo, mahal. Picture tayo. I-picture lang tayo dito. Last na magilid yung mahal, mahal oh. Wala. Tignan mo tumagilid oh. Matarik po yung pagkatapos. Wala, kawawa naman siguro yun yan oh. Ha? Grabe no. Grabe guys, mag-ingat kayo dito banda. Ayun oh, may tumagilid na ano, truck. Ayun, ito yung palatandaan guys oh. Top Mount Farm. This way. Ayun, rough road na yung papasok dito. Dahan-dahan lang tayo. Kapag ganito, kayang-kaya naman ng scooter to. Dito tayo sa may bandang Madamo. Yan. Yung daanan dito, halatang tinabas, mahal, no? Para magkaroon ng daanan, no? Galing. Lumiko pa kanan. Pagkatapos ay makikita mo sa kaliwa ang inyong patutunguhan. At dalawa pala yung resort na magkatabi dito, mahal. Merong Beulah Land. Meron sa atin, dito tayo. Ito, Top Mount Farm, this way. Nasa kaliwa ang inyong patutunguhan.
La. Sumobra yata tayo, mahal. Ah, ito nga. Top Mount. So tara, pasok tayo. Top Mount Farm. A slice of paradise. Tignan natin kung saan tayo mag-i-inquire. Wala. Saan po mag-i-inquire? Saan po kami mag-i-inquire? Sa Top Mount po. Ano bahay nyo? Bahay Kubo. Doon. Ila, may mga alak mahal, no? Saan? Ayun. Tara, sundan natin si tatay. Ihatid niya raw tayo. Ayun yung ATV, oh. Dito na lang po. Sige po. Dito na lang po ba? Baka nakaharang. Hindi naman alis. Ah, sige pa. Saan pa? Bali yung payment namin kalahati pa lang eh. Yung Yung binayaran namin kalahati pa lang. alis ka. Yan. Ah, dyan po. Ayun po. Ah, sige po. Sabi lang yung kung ano yung paano. Wala pan, puno lang tubig dyan. Sabi lang. Ah, sige po. Pwede na po kaming pumasok doon. Bukas yan. Ah, sige po. Nandun ko rin yung susi. Wala na kayong dara, no? Okay guys, dito na kami nag-park. Then pupuntahan na namin yung yung bahay kubo na binok namin. Bukas daw yan. Dito. Yan. Ayun yung daanan yan. Yun yung room natin. Ah. Presko. Ang presko mahal na. Ganda oh. Ang ganda, maganda. Oh, Wow. ang ganda. Okay, ano? Ang ganda oh. Basta hangin. Wait lang. Ikaw nga muna naman. Masarado yun. Kaya nga dito. Ikaw wala kung bitawan na. Ang CR. Kilala pa naman. Hello guys, good afternoon. After 2.5 hours, narating na namin itong resort na binok namin. Then yun guys, pakita ko lang yung
room na naibok namin sa iyo. Ayan. Ganda. Pagpasok guys, ito yung pinaka living room natin. Dito yung kama. Good for 2. Tapos meron pa tayong ano dito. Ayun pala si wife po. Nag-aayos na. O yan. Then ito yung additional na room. Meron tayong double deck dito. Dito, kasya dito dalawa. Then ito, sa tingin ko isa na lang kasya rito. Ganyan, meron tayong electric fan dito. Tapos, nandito lang yung lababo. Pag mag-ayos kayo ng mga lulutuin nyo, ayan. Tubig, gumagana yung tubig. Oh. Kita nyo naman. Then, meron na tayo ditong mga baso, mga kapihan. Meron na ring pinggan, mga kutsara, tinidor. Then ito guys, ito yung pinaka the best dito. Ito. Kita nyo naman yung dining area dito. Habang kumakain kayo dito, ayan yung pinaka view natin guys. Ganda. Ito naman yung CR. Silipin natin yung CR guys. Ayan. Gusto natin ilaw. Ayun, ganda ng CR guys. Malinis. Naka-tiles. Tapos, ganda ng combination ng parang ano, native na mga kahoy. Tingnan natin yung tubig kung gumagana. Ayun, gumagana, malakas. Then meron pa dito sa baba. Ito meron din dito sa baba. Ayan. Pwede kayo mag-set up dito kung gusto niyo dito kumain. Then ito, meron tayong ano dito. Grilling area. Gusto niyo mag-ihaw. Then ito, meron din dito ang lababo. Tingnan natin tubig kung gumagana. Then ito, libre na rin to. Pwede kayo magluto-luto dito. Ayan, may gasol. May kalan. Ayan. So, ganda. Ayos. Sa gitna ng luntiang kabundukan ng Laguna, matatagpuan ang isang nature farm na tila inilayo sa ingay ng syudad. Ito ang Top Mount Farm na matatagpuan sa Pangil, Laguna. Kilala ito na may magagandang tanawin ng kabundukan, Laguna de Bay at mga windmill ng Pililya. Isa itong popular na destinasyon para sa mga mahilig mag-camping, staycation, nature trips at relaxation. Dinarayo ito ng mga pamilya, magkakaibigan at content creators dahil sa tahimik na kapaligiran, malamig na hangin at panoramic mountain views na nagbibigay ng probinsyang pakiramdam na malapit sa Metro Manila. Habang unti-unting sumisilip ang araw sa likod ng mga bundok, nababalot ng ginintuang liwanag ang buong kapaligiran. At sa paglubog nito, nagiging tila isang makulay na obra maestra ang kapaligiran. Ang Top Mount Farm ay higit pa sa isang pasyalan. Isa itong paalala na sa gitna ng abala ng mundo, may mga lugar pa rin nagbibigay ng pagkakataong huminto, huminga, at muling pahalagahan ang kagandahan ng kalikasan. Hello guys, good afternoon. Tapos na kami nakapag-setup, nakapag-saing na kami, nakapag-prepare na kami ng kakainin namin. So lunch time na. So pakita ko lang yung niluto namin ni Mal. Ito, nagluto kami ng liempo. Ayan, tigisa kami. Ito, meron tayong Del Monte pineapple juice. Tapos, meron tayong mangga, saging. Ito, meron din tayong Gatorade. Bumili rin kaming Gatorade. Tapos, ito yung view natin guys. Habang kumakain. Yan. Yan. Quality. Tanawin pa Perfect. lang, busog ka na. Sarap lang ng ganito habang kumakain kayo. Ayan. Ayun yung view natin.
Tayo ba kinakawalan niya? Oo. Tayo? Oo. Hila. Kinakawalan niya tayo. Nakain. Vlog pa more. Kasi sabi ko sa'yo, lagay mo lang muna yung ano. Ang ganda ng view dun, Malo, no? Tapos ang tataas ng puno, no? Parang sarap naman pag ganito yung bahay mo, no? Huwag lang ganyan kalakas yung hangin. Yung kada babango ka sa umaga eh. Magandang view agad yung makikita mo. Ganyan yung bubungad sa'yo, no? One, two, three. Dalawin talaga, no? Mahal, no? Grabe. Sarap naman tumira sa ganito. Mahal, nagustuhan mo ba yung lugar na napili ko? Oo, maganda. Hindi, maganda. Promise. Sobrang ganda. Ang ganda nung pwesto nung napili natin, no? Saka lakas niya maka-probinsya type, no? Oo. Tsaka ano pa, Talagang bahay kubo talaga eh. hindi ko ngayon expect na affordable eh. Kasi kompleto eh. Kompleto na lahat ng needs. Iniisip ko lang kung saan banda dito yung falls. Ano yan? May tour guide yata yun, mahal. Ah, okay. Parang Merong maghahatid sa atin maghahatid. doon Oo. kung sakali. Ganda eh, oh. Tanaw mo. Sana maganda yung panahon para Kaya nga eh. mapuntahan natin. Sana makisama. Kailangan. Siguro parang normal lang dito na ano, malakas yung hangin, tingin ko lang. Kasi mapuno tsaka mataas yung lugar. Oh, bundok kasi siya eh. Kaya parang Kaya natural lang. sa tingin ko normal nga lang. Normal Tama yung ka. lakas ng hangin. Na ganito kalakas yung hangin. Ganda oh, tanaw mo lahat. Gustong gusto ko yung pwesto ng ano, ng kubo nila kasi ano, ganda ng view. Yung paggising mo sa umaga, no? Oo. Yun yung isa parang napansin ko kagad. Paggising mo sa umaga, ito agad bubungad sa'yo. Ang ganda. Sayang kung may sasakyan lang sana. Dapat Oo. kasama na natin yung dalawa Kaya nga eh. para makapag-relax naman sila. Malay mo naman. Soon. Siyempre, alam mo naman, once a year lang tayo nag-celebrate. Celebrate. Kahit papano yung magandang spot naman. Oo. Nakaka-relax, nakaka-unwind ba? Worth it ba? Pero worth it na siya sa halagang ano, di ba? Subukan namin mag-rent nung ATV. Matagal ko na kasing pangarap na makapagmotor ng ganong klaseng motor eh. So tara, mag-i-inquire kami din sa sa may-ari.
Magkano ba yung ano nun? Malakas yung hangin pero hindi naman umulan. Tapos may konting araw naman. Kung sana wag umulan, no? Mahal. Sana makasama yung panahon. Ayun guys, Buti hindi nanganggat naman yung mga aso dito. dito kami nag-park. Ganun yung itsura ng manok nila. Tignan mo Alam, yun. may farm sila dito. Ayun o, tignan mo doon. Kasi yun nasa loob. Hindi, Tumataas ano yan? yung ano niya. Kapag ka ganyan yan, nagre-ready yan sa ano, sa possible na atakihin siya. Good afternoon po. Opo, sana. Ito ang unang pagkakataon na makakapagmaneho kami ng isang ATV o all-terrain vehicle. Kaya't magkahalong kaba at excitement ang aming nararamdaman. Hanggang saan po yung mga pwedeng pag-motoran? Dito, pwede kayong dito ka. Makikita sa taas. Hanggang doon po sa taas. Ano yan, di cambio? Opo. Ayun, mahalanin mo. Kasi sanay siya sa ano eh. Ito sa'yo, ano yan, yung sa reverse. Sa reverse. Bago kami sumabak ay tinuruan muna kami ng mga basic at safety procedure sa pag-operate ng isang ATV o all-terrain vehicle. Ayun, Preno, neutral. yun pa rin ang preno. Ang preno ko ay Kanan. dalawa. Yung dalawa naman pala eh. Ah, okay. Ito yung kanyang gas. Okay. Yung gas niya sa ilalim. Ay, hindi siya pinipihit. Ito po ang gas. Yun. Neutral. May gear din po yun, wala? Wala. Wala po. May shifting Yun lang. ng gear. Ay, okay. Neutral tapos reverse tsaka ano lang. Ano nga yung sa harap, sir? Yung sa harap? Ay, yung drive niya. Yan, yung drive. Right. Drive, neutral, reverse. Drive. Okay. Pag in-start, parang motor pa rin. Pag start is sabay lang po ito. Brake. Ito. Ah, okay. Brake, tayo na lang. Yun. Preno naman eh. Nakaban ako, mahal ah. Ha? Nakaban ako dyan sa speaker. Parang experience mo nga eh. Parang motor lang din naman yan eh. Mamaya sa labas, pwede kayo bumaba. Sige po. Papunta ang falls na yun. Papunta rin. O yun pala eh. So, ano po, walang tubig yung pool. Sige po. Ah, walang tubig yung pulse po ngayon? Oo, may na. Pero at least alam mo, tignan lang natin. Ah, sige. Pero pwedeng puntahan po yung bukas, kaya? Pwede. Kahit kami ngayon, pwede yun pag ginamit. O yun pala eh. Magkano pala oras na ito? Bukas na lang, mahal, para umaga. Hindi, pwedeng gagamitin nga natin to. Kaso na po yun ma'am, halfway lang kasi yung other halfway is cemented. Okay. Sige po. Hanggang taas po ito, no? Tapos yan. Para nga makita natin yung taas eh. Ay, kung dito sa last, bigyan mo sa Ay, talaga? May ano Sige, pa? may simple pala dun sa taas. Para maikot natin. Hindi ba tatawag to, boss? Yun pala eh. Ano, kaya mo na ah? Sakay na ako? Diyan lang naman ako kinakabahan kasi may pick-up eh. Kaya. Kaya mo ba? Oh my God, dito. Punta ka na tayo dyan, matalik eh. Ay, ito yung swimming pool. Ito yung ating pangkalahatan eh. Hindi kaya? Kaya nga. Record.
nagpaalam kasi ako kanina, may nakaano daw. Ah, okay. Guys, yung merong swimming pool dito guys, sa may view deck. Kaya lang, nagpaalam ako doon sa may-ari. Sabi kasi may nakabook daw. Kaya syempre, mas priority nila yung nakabook. Pero sarap sana maligo. So, ito, tara, ATV na lang muna tayo. Guys, papunta kami dun sa falls. Tingnan namin kung May tubig. kung may tubig. Tingnan natin. Sabi nila kuya, mababaw daw yung tubig pero Check na din. check na rin natin. So tara. Hindi siya tumataog, no? Kahit pangalan. Kasi yung gulong niya talaga parang din-isa yung pangalan, no? Ganun ba yun? Oo. Hindi ko kasi tataog ka eh. Ako rin, minsan. Nakatingin sa atin yung kabayo. Bako. Ang cute, ang laki. May dadaan sa oo. Dadaan sa... Saka yung Sa falls kanila dito. kaya ito lahat? Baka. Saan yung falls, no? Yeah, iba niya yata dito mahal. Ayun, ang ganda lang. Pagdating daw sa gate, ikot na daw tayo eh. Saan yung falls? Hindi, halfway na daw yun eh. Paano halfway? Iba niya natin may-ari. Ah, iba na yun. Tama yun, ito ang sinabi sa ating kuya. Dito yun eh. Yung falls. Pero baka may bayad na, no? Oo, may bayad na dyan. Ayun yung falls. Nandiyan kaya yung falls? Oo. Yan lang. Hanggang dito lang pala. O kasi sinabi ni kuya, pagdating daw ng gate, ikot na daw tayo. Baka dyan yung falls. Oo. Hindi namin sure guys kung saan yung falls pero Tingin ko bukas din ng umaga balikan namin. Subukan namin balikan bukas ng umaga. Tara, balik na tayo. You hand me the spare helmet, the strap gets caught on your chin. I launched it from the red,
Hello guys, good evening. It's dinner time na, mahal, no? Yes. Bali, umorder na lang kami dun sa may pinaka-cafeteria nitong resort. Then ito yung in-order namin guys. So, umorder na lang kami ng tapsilog. Ito. Yan tayong tapsilog. Ayan. Ito is 150 pesos yung meal niyan to. Yan, meron tayong ito, yung tira natin kanina, meron din tayong Del Monte. Then, order din kami ng tubig. Meron kaming mangga rito guys, ayun. Tapos saging. Then, ito yung pinaka-view natin guys. City night view. Ganda. Habang kumakain ka, ito yung pinaka-view natin guys. Habang kumakain tayo. Ayan. So, tara, kain na tayo. Sila siguro may-ari pamilya na. I think. Parang saglit lang kakalmay, no? Alam mo, aliwalay na pala si si Elma tsaka si Giving. 7 years din. Oh. Napapansin ko lang ngayon, mahal, sa mga relasyon, madalas nag-end talaga 7 years. So, tama pala yung yung chismis nung nakaraan, no? Para sa akin, siguro tama yun. Kasi, sabi naman ni Elma, hindi naman daw about sa third party, talagang winwork out naman daw nila, kaya lang talagang wala na yung feelings. Ibig sabihin, parang wala na yung love, ganyan. Para sa akin kasi, para sa akin lang, opinion ko lang pag yung relationship nyo is nakafocus lang sa love, pag nakafocus na sa love, tapos pag nawala na yung feeling, syempre, pag matagal na kayo, nakakaramdam ka na ng pananawa, makakaramdam ka ng parang, Oo. masyadong nagiging familiarized na kasi, parang ganun, parang yung nakasanayan mo, parang normal na lang, ganun yung, ngayon syempre, parang, pag puro love lang, ang basihan ng pagsasama ng tao, hindi talaga tatagal, para sa akin lang, kasi mas pinupukusan nila yun kaya dapat, dalawa sila nagwo-work, kumbaga, pinagtatrabawan nila parehas, para mag-work yung relationship, pagtutulungan nila, ganun. Ikaw? Hindi, tama naman yung point of view mo. Pero, para sa akin kasi, sa isang relasyon kasi, importante na si God yung pinakasentro niya. Siyempre. Yung pundasyon niya. Kasi pag puro love lang, mahina yung pundasyon niyan Ang dami ng relasyon na nasisira, nag-i-end, no? Parang nagiging basihan kasi nila is love. Pag puro love lang kasi yung pinairal mo, hindi matibay ang pundasyon. Iba kasi pag Unlike pag si God yung naging pundasyon, naging sentro ng relasyon niya, matibay. Para sa akin, matibay yung pundasyon. Hindi kayang tibagin basta-basta. tama naman kasi mas maganda yung mas maganda yung pag nagkakaproblema kayo, sa Diyos mo lang isusumbong, hindi kung kani-kanino mo sasabihin, ipopost mo sa ganito. Kasi ang hirap tumanggap ng okay lang naman tumanggap ng opinion ng iba, kaya lang minsan kasi imbis na makatulong, mas lalo pang nakagiging di ba? Oo. Kaya para sa akin, mas maganda kung pray ka na lang, pray, tapos pag hindi mo na kaya, talagang pray lang, ganyan. Kasi imposible naman na, di ba? Saka mas maganda pag yung may pinagdadaanan kayo, ipribado nyo lang. Huwag nyong i-post sa social media. Ganun. Hindi lahat talaga. Siguro, hindi kasi may Hindi iwasan iwasan. magkikwento ka sa Oo. mga kaibigan Totoo mo naman. Yung mga malalapit na kaibigan mo talaga. Oo, yun. Pero limited. Hindi Oo. buong-buo. Ganyan. Tsaka, Kasi mahirap kasi rin kung sasarilinin mo lang. pero mas
okay lang naman din na magkukwento ka. Pero dapat, both side. Kumbaga, sasabihin mo talaga yung side niya, yung side mo. Hindi yung parang ikaw lang yung biktima. Parang paawa effect. Parang paawa effect. Oo. Maganda yung talagang mailalahad mo talaga yung para at least makakatanggap ka ng fair na opinion ng tao. Yung Tama. fair na comment nila. Para sa akin, wala masama naman sa ganun. Saka mas maganda Pagkukwento. i-privado nyo lang. Huwag nyong i-post sa social media. Oo, pwede. Kung ikukwento mo sa best Oo. friend mo, walang problema, di ba? Sa best friend mo, sa talagang tinuturing mo, mapapagkatiwalaan mo talaga na magbibigay ng fair opinion, di ba? Saka, syempre, importante na matibay yung sandigan mo eh. Maganda Oo. ipanalangin mo na lang sa Diyos pag ganun. Kasi, Para magabayan ka ba? true. Totoo naman yun. Naniniwala naman ako sa ganyan. Dapat kasi, against inaharangan ng kamay mo. Hello guys, good morning po. Bali ito po yung pinaka dito namin dito sa resort sa Top Mount Farm. Then ayun, magbe-breakfast na kami guys. Ito yung breakfast natin guys. Ayun, ito yung breakfast namin. Meron tayong tosilog. And then ito kay wifey naman is bangsilog. Ayan po. Then meron tayong kape barako. Yan, habang nagbe-breakfast, ito yung view natin guys dito. Yan. Ang ganda na ito nakuha namin guys. Pwede nyong isama sa bucket list nito. Ayan. Ayun yung view habang kumakain. Tara, ayun tayo. Wala siguro silog. Ayun nga tayo nakita mo, yung gusto mo mag-ano. Yung palitan yung drone. Good.
strap gets caught on Hello your guys, chin. good morning. Try natin maligo guys sa may swimming pool. Hanap tayo ng swimming pool. Meron dun sa may taas. Titignan lang natin. Tara. Tayo sa taas, sa glass house. Yung glass house yung maganda. Actually, yung swimming pool, exclusive siya dun sa may glass house. Kaya pag halimbawa may nakabook doon, hindi pumapayag yung may-ari Si na Mama Dago. maligo. Yung mga Mama Dog. pero since nagpaalam tayo, pinayagan naman tayo ng may-ari na maligo. So, tara. Si naman eh. Feeling ano na naman siya eh. Ano nakabook niya? Tama. Ano mo, sabi ko sa'yo eh. Ay, si Sir. Sir, nagpaalam kami dun sa may-ari eh. Okay daw? Sige po. May nakabook po ba ngayon dito? Ah, sige. Sige. Thank you, sir. Thank you. Guys, ito yung tinatawag nilang Casa Grande. So ito is ang worth nito is nasa around 18,000 pag weekdays. So ito kadalasan ginagamit sa mga team building. Marami siyang kayang i-accommodate. More or less nasa 20 packs, mga ganun. And then dito sa may tapat, ayan may kita nyo. Ito yung pinaka swimming pool. Ayan si wife yun, nailigo na. Ganda. Morning on the ridge line, breath turns white in the cold, blueprints in the frost line, chasing stories I was told. Sky is wide and waiting, heart is pounding loud, every step is saying I'm coming through the clouds. Take me higher than the clouds, where the world looks small. Maagang gising, usok ng kape, helmet sa mesa, plete pa'y may putik pa rin. Mapa at jacket, sabit sa pinto, konting gas lang, malayo na to. Sabay tayo, padong, paahon, pababa, kalsada ang kwarto, hangin ang humalik sa atin. Hey! Kung saan mauwi, bahala na si bukas, basta ngayon takbo lang ng takbo, kasama ka. Tilaok ng manok, gulong sa lupa, baryo't bundok, kada kurba damay kwento. Konting kanan, sabi ng tiyan, stopover sa karinderya, tawa ang ulan. Sabay tayo, padong, paahon, pababa, kalsada ang kwarto, hangin ang humalik sa atin. Oh
Hello guys, hanggang dito na lang yung video natin. Dito na namin tatapusin yung vlog. Maraming salamat sa umabot sa bahagi ng video ito. Salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at panonood sa ating munting channel sa YouTube. Then ayan, kita-kits po sa next vlog. Bye.